magandang hapon sa ating lahat. Ang ating pag-uusapan ngayon ay ang sistema ng pagbubuwis sa Pilipinas. Ang ating layunin ay natutukoy ang iba't ibang uri ng buwis at mga halimbawa nito, nagpapakita ng kahalagahan ng buwis sa pagtugon sa pangangailangan ng pamahalaan at naipapaliwanag ang legal na batayan at proseso ng pagbubuwis. Uri ng buwis. Ang uri ng buwis ay ayon sa layunin. Ang buwis na ayon sa layunin ay yaong mga buwis na mayroong mithiin para sa pagpapatupad nito, gaya na lamang ng una ay para kumita, pangalawa ay para magregularisa, at pangatlo ay para magsilbing proteksyon. Ang unang bahagi ng ayon sa layunin ay para kumita o ang revenue generation. Ito ay buwis na ipinapataw upang makalikom ng pondo ang pamahalaan para sa gagamiting operasyon nito, gaya na lamang ng sales tax at income tax. Sales tax ay pinapataw ng pamahalaan sa lahat ng mga produkto o serbisyong ipinagbibili o binabayaran ng mga mamamayan. Ito ay ang buwis na pinapataw sa mga binibiling produkto, tulad rin ito ng VAT or ang value added tax na pinapataw sa kabuuang halaga ng naibentong produkto. Kung paano ito inilalapat ay kinokolekta ng nagbebenta ang buwis sa mamimili at pagkatapos ay ibibigay ito sa gobyerno, at ang mga naipong at nakolektang buwis ay ginagamit ng gobyerno para sa pagpapagawa ng mga kalsada at tulay, nagbibigay pondo para sa mga ahensya ng gobyerno at pinagkukuhanan ng sweldo para sa mga empleyado ng pamahalaan. Ang pangalawang halimbawa naman ng para kumita ay ang income tax. Ito ay pinapataw ng pamahalaan sa personal na kita na nabuo ng mga negosyo at individual sa loob ng kanilang nasasakupan. Ang halimbawa nito ay ang salary slip o ang payslip. Isa itong buwis na binabayaran mo sa perang kinikita mo, at kapag mataas ang kita ay mataas rin ang buwis na babayaran. At alam nyo ba kung saang lugar ang hindi o walang nagbabayad ng income tax o buwis sa kita? Ito ay ang lungsod ng Texas na matatagpuan sa South Central Region ng United States of America or USA, dahil ayon sa kanila ay sa halip na mangolekta sila ng buwis sa kita, ay umaasa ang Texas sa mataas na buwis sa pagbebenta ng kanilang mga produkto, at ang buwis na nalilikom nila ay siyang ginagamit ng kanilang pamahalaan. Ang pangalawang bahagi naman ng ayon sa layunin ay para magregularisa or regulatory. Ito ay buwis na ipinapataw upang mabawasan ang kalabisan ng isang gawain o negosyo. Ang halimbawa nito ay ang excess tax. At sa excess tax ay meron itong dalawang uri, ang specific tax at ad valorem tax. Ang excess tax ay buwis na ipinapataw sa produksyon, pagbebenta at pagkonsumo ng mga produktong gawa sa bansa at sa mga produktong importe. Sa tingin nyo, ano kaya ang mga produktong nabibilang sa excess tax? Ito ay ang mga alak, mga sigarilyo o tabako, at mga soft drinks. Ilan lamang itong mga halimbawa ng mga produktong nabibilang sa excess tax. At sa tingin nyo, sa mga produktong nabanggit, sino kaya ang nagbabayad ng kanilang mga buwis? Ang nagbabayad ng kanilang mga buwis ay ang mga mangangalakal, dahil responsibilidad ng mangangalakal na magbayad sa pamahalaan, at maaari rin niyang ipasa o hindi ang buwis sa mamimili sa pamamagitan ng pagdaragdag nito sa presyo. Ang mga uri ng excess tax ay una ay ang specific tax. Ito ay buwis na ipinapataw sa isang produkto base sa bigat o sukat nito. Kung ano ang lumabas na timbang o sukat ng isang produkto ay siyang kinakalkula, at iyon ang porsyentong babayaran na buwis. Ganon din sa pangalawang uri ng excess tax na ad valorem tax. Ito ay buwis na ipinapataw base sa halaga ng isang produkto. Ito naman ay sinusukat ang kanyang buwis base sa halaga ng isang produkto. Ang huling bahagi naman ng ayon sa layunin ay para magsilbing proteksyon. Ito ay pinapataw para mapangalagaan ang interes ng mga lokal na ekonomiya mula sa dayuhang kompetisyon. Ito ay pinapataw upang mapangalagaan ang interes
interes ng mga sektor na nangangailangan ng proteksyon mula sa pamahalaan o proteksyon para sa mga lokal na ekonomiya laban sa mga dayuhang kompetisyon. At ang halimbawa nito ay ang taripa or tariff tax. Ito ang mga buwis na ipinapataw ng isang bansa sa mga kalakal o serbisyong inaangkat at iniluluwas mula sa ibang bansa. Ang mga produktong naman kabilang sa taripa or tariff tax na mga inaangkat at inululuwas sa ating bansa ay ang mga agricultural products katulad ng gulay at prutas, mga butil at gatas na ginagamit para gumawa ng tinapay o mga keso. Industrial goods naman ay mga bakal, mga kagamitan sa bahay at mga sinulid na ginagawa para makabuo ng tela. At sa energy products naman ay mga petroleum products o mga gasolina at mga tangke ng LPG at mga uling. Ito ay ang mga produktong pinapatawan na ipinapasok sa bansa upang makontrol ang pagpasok ng mga produktong galing sa ibang bansa dito sa ating bansa. Ngunit hindi isinasama o ibinibilang sa buwis na ito ang mga produktong ipinapasok na wala pang 10,000 ang halaga. Mga uri ng taripa or tariff tax. Una ay ang ad valorem tariff. Ito ang pinapataw sa mga produktong kinakalkula batay sa halaga ng mga kalakal. Kung ano ang presyo nito ay yun din ang porsyentong babayaran na buwis. Ang pangalawa naman ay ang specific tariff ay ito ay karaniwang nakabatay sa bigat o bilang ng mga naaangkat na kalakal. At sa halimbawa na ito ay maaaring mag-iba ang taripa na ito ayon sa uri ng mga kalakal na inaangkat. Ang compound tariff ay ito ay kombinasyon ng ad valorem at specific tariff na isa na sa ilalim sa isang produkto na nagdudulot ng mas maraming kita. At ang mixed tariff naman ay kombinasyon ng ad valorem at specific tariff na nalalapat pareho ng sabay-sabay. Ang mga taripa ay ipinapataw sa mga produkto at habang ang mga buwis naman ay ipinapataw sa mga mamimili. At iyon po ang mga bahagi at halimbawa ng ayon sa layunin na uri ng buwis. At ang pamahalaan ay nagpapataw ng maraming uri ng buwis sa mga residente at dayuhang naninirahan o nagtatrabaho o nakikitungo sa anumang paraan sa loob ng ating bansa. Kaya mahalagang malaman ang mga iba't ibang uri ng buwis na ating binabayaran at kung paano ito inilalapat para mapaunlad ang ating ekonomiya sa ating bansa. At iyon lamang po. Maraming salamat po.